Isang mapagpalang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating butihing guro, Ginoong Raymar Balangcar. Sir, magandang araw po sa inyo, sa aking mga kaklase, magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Noemi Martinez Sumipat, Best Ed Filipino 3, ang tagapag-ulat sa araw na ito. Sa araw na ito, samahan niyo akong lakbayin ang huling yugto ng buhay ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Ngunit bago iyan, ay mayroon na muna akong maikling video clip na ipapanood sa inyo. Kaya panoorin ninyong mabuti. Formar! Carguen! Apunte! Consumatum est! Subatay sa inyong pinanood na video clip, ano kaya ang ating tatalakayin sa araw na ito? Napakahusay, tama ang inyong kasagutan. So ang ating magiging topiko ngayong araw ay ang huling kabanata na pinamagatang Martyrdom at Bagong Bayan. So sa chapter na ito, matutunghayan natin ang pag-execute sa ating bayaning si Dr. Jose Rizal at matutunghayan din natin kung ano ang kanyang mga ginawa sa kanyang mga nalalabing oras o nalalabing araw. So dito class, pagkatapos ng kanyang court-martial, si Rizal ay binalik sa kanyang selda sa Fort Santiago para mag-prepare sa kanyang execution. Sa kanyang huling 24 na oras o isang araw, ay naging busy ang ating bayani simula 6 a.m. December 29 to 6 a.m. December 30, 1896 sa pagtanggap ng kanyang mga bisita. So sa kabilang sa kanyang mga bisita ay ang mga Jewish priest, si Josephine Bracken, ang kanyang pamilya at si Santiago Matais at iilan sa kanyang mga kaibigan. So naging busy rin si Rizal sa paggawa o pagtatapos ng kanyang farewell poem na patago lamang niyang ginagawa o isinusulat. So bilang isang Kristiyano at bayaning martyr, siya ay tuluyan ang nagpaalam sa kanyang minamahal na bansa na tinatawag niyang Pearl of the Orient Sea sa kanyang last poem at Pearl of the Orient sa artikulong pinamagatang Unfortunate Philippines na naipublish sa Hong Kong Telegraph noong September 24, 1892. So si Rizal ay nanumbalik din sa pagiging isang Katoliko at pinakasalan niya si Josephine Bracken sa simbahang Katoliko. At pagkatapos nito ay hinarap ni Rizal ng buong tapang at may dignidad ang kanyang nalalabing kamatayan doon sa Bagong Bayan. At ayun nga, noong December 30, 1896 at 7:03 a.m. ay tuluyan na nga siyang namaalam sa edad na 35 o 35 years old. So, ayun nga, siya ay namatay at naging isang habang buhay na naging isang bayani ng ating bansang Pilipinas. So, ngayon, balikan na muna natin yung mga nalalabing oras bago namatay si Rizal. So, narito ang huling oras ni Rizal, last hours of Rizal. So, dito matutunghayan natin yung mga specific oras at kung ano ang kanyang mga ginagawa sa oras na ito. So, simulan natin sa December 29, 1896. So, at 6 a.m., si Kapitan Rafael Dominguez, siya ay natasan ni Governor General Camilo Polavieja sa execution na mangyayari sa mga taong may salang prisoner at magbabasa ng sentensyang kamatayan sa pamamagitan ng pagbabaril patalikod ng mga firing squad at 7 a.m. sa yung Bagong Bayan na ngayon ay tinatawag nating Luneta. So at 7 a.m., December 29 pa rin, ito ang oras pagkatapos basahin ang sentensya. So si Rizal ay tuluyan ng nai-transfer sa selda ng chapel. At ang kanyang naging unang bisita ay ang mga Jewish priest tulad ni Father Miguel Sadera, Mata at Luis Viza. So at 7:15 a.m., pagkaalis ni Father Sadera, si Rizal ay tinanong si Father Viza tungkol sa Sacred Heart statue na ginawa niya noong siya ay
estudyante pa lamang sa Ateneo. At mula sa bulsa ni Father Visa, inilabas niya yung statue na tinutukoy ni Rizal. At 8 a.m., si Rizal ay nag-breakfast kasama si Father Antonio Russell. At pagkatapos ng breakfast na iyon, ay dumating ang attorney na Rizal na si Lieutenant Luis Taviel at kanya itong pinasalamatan dahil sa maganda nitong serbisyo sa kanya. At 9 a.m., si Father Federico Faura na minsan nagsabi sa ating bayani o kay Rizal na mawawalan ka ng ulo dahil sa iyong isinulat, which is yung nobela na Norimitang Gire, siya ay dumating. At sinabi ni Rizal sa kanya na, Father, ikaw ay isang propeta dahil nga nagkatotoo yung sinabi ni Father sa kanya. So at 10 a.m., si Father Jose Villaclara at Vicente Balaguer ay binisita si Rizal. At sinundan naman ito ng isang Spanish journalist na si Santiago Matais ng El Heraldo de Madrid para sa gagawing interview kay Rizal. At noong 12 to 3:30 p.m., si Rizal ay naiwang mag-isa sa kanyang selda. So, nag-lunch ang ating bayani at nagpatuloy magsulat para sa kanyang farewell poem. At again, yung farewell poem na kanyang isinusulat ay patago lamang ito. So, binabantayan lang niya na walang mga nakabantay na gwardya sa kanyang selda bago siya magsulat. At kung may dumating na bisita, itinatago niya din ito sa kanyang gas stove. Na nasa loob, yung gas stove na nasa loob sa kanyang selda. So, nagpatuloy siya sa kanyang pagsusulat ng kanyang farewell poem na pinamagatang Mi Ultimo Adios o My Last Farewell kung tawagin sa Ingles. Kung saan, ito nga ay tinago niya sa stove ng kanyang kusina doon sa kanyang selda. So, bukod dito, nagsulat din si Rizal ng letter para sa kanyang kaibigan na si Professor Blumentritt.